I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Lumapit tayo sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, at dakilain. Maraming salamat po sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Nandito po kami, Panginoon, nagkakaisa ang iyong mga anak. Batid po ninyo ang pinagdadaanan ng bawat isa. Alam po ninyo ang kalagayan. Pero Lord, ang buhay na ito ay isinusuko lamang po namin sa iyo. Dahil kapag nakasuko sa iyo, Panginoon, kayo na ang gagawa ng lahat at wala kaming dapat na ipangamba. Lord, dalangin po namin, Panginoon, sa oras na ito, ang gawain na gaganapin sa oras na ito dito sa East Church San Juan. Ang iyong presensya nga po, Panginoon, ang pumagitna. Ang iyong pangalan ng maitaas, ang iyong pangalan ng maluwalhati. Lord, ang puso ng iyong mga manunugtog, mga aawit, Panginoon, at tagapagpuri sa iyo, Panginoon, ay maituon lamang sa iyo, aming Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Maitutok lamang po namin ang aming buong pagkatao sa iyo na makapangyarihan sa lahat. Ang buong pagpupuri at pagsamba ay sa iyo lamang po maiaalay. Lord, maraming salamat po. Punuin niyo po ng pananampalataya ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon, as we worship you. At ganoon din po, Panginoon, idinadalangin namin sa oras na ito ang aming pastor na nandun ngayon sa Uthai Thani, Thailand, Panginoon. Lord, alam po ninyo ang kalagayan ng preparation na ginagawa niya. Alam po ninyo kung gaano katigas ang puso, Panginoon, maging ang mga Kristiyano sa lugar ng Thailand, doon sa lugar na yun, O Diyos. Alam po ninyo, Panginoon, na kung gaano sila kalamig
O Diyos, sa paglilingkod sa iyo. Kaya Lord, aming itinataas sa iyo. Nagkakaisa po kami sa oras na ito. Itinataas po namin sa iyo ang mga Kristiyano sa lugar na iyon. Lord, ibalik niyo po ang alab ng paglilingkod sa kanilang puso, O Diyos. Maranas ang kanila, Panginoon. Ngayon pa lang, O Diyos, bago pa dumating ang Mission Street, Panginoon, sa September 24, 25, 26, and 27. Ngayon pa lang po, Panginoon, ay ihanda niyo na po ang kanilang mga puso. Oh, hallelujah! Sinisira po namin at winawasak ang gawa ng kaaway sa kanilang buhay. O pinawawalang bisa, Panginoon, ang complacency sa kanilang buhay in the name of Jesus. Lord, ang gawa ng kaaway ay aming winawasak at sinisira. Anumang kasinungalingan ay pinawawalang bisa namin in Jesus' name. At ang Espiritu po ninyo, Panginoon, ang maghari, O Diyos, sa lugar na iyon. O maghimala ka po, Panginoon, O Diyos. O maraming salamat. Bigyan niyo po ng kalakasan, karunungan, kalusugan, katalinuhan, O Diyos, ang aming pastor. Lord, doon sa kanyang kasama, Panginoon, na nag-i-interpret, bigyan niyo po siya ng karunungan na ma-interpret ng mas maliwanag, O Diyos, ang mga sinasabi upang makapag-communicate po ng maayos ang mga leaders sa Thailand, Panginoon, at si Pastor Fer, O Diyos. O maraming salamat. Purihin ka at dakilain. Paguran po ninyo ng iyong kapangyarihan, ng iyong mga lingkod, O Diyos. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Sa iyo lamang kami magtitiwala. Sa iyo lamang at wala ng iba pang pagtitiwalaan dahil kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Oh, salamat po. At Lord, dito sa oras na ito, patuloy niyo pong ihanda ang aming mga puso as we worship you, Lord. Lord, bigyan niyo ng excitement ang bawat isa na mapapurihan ka ng sukdulan, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magsitayo sa oras na ito. Tayo magsitayo, and we are giving for the love, and we will still sing for the love of Jesus. We are singing for the love of God, and we are singing for the mercy that endures forever given by God. We could sing. Over the mountains and the seas, your river runs with our rain, and I will
forever, Jesus. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. I could sing of your love forever. Lord, we just want to take this time, oh God, to worship you, oh God. We just want to take this time, oh God. Our resting belongs to you, Jesus. Our praise and worship belongs to you, oh God. We worship you and we praise you in spirit and in truth, oh God. May you, God, fulfill our lives, oh God, with your purpose, according to your will, according to your word, oh God, and according to your plan, Panginoon. Lord, we just want to speak of your love, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig na iyong binigay sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa panahon, O God, na rough man, Panginoon, ang aming naranasan, Panginoon. Sa panahon na smooth man, Panginoon, o masaya, andyan po kayo, Panginoon. At narito rin po kami, Panginoon, regardless of our emotion, Panginoon, na aming naranasan. Lord Jesus, thank you for the life that you have given. Thank you for all the opportunity, O God, that you have given. And thank you for the gift of life so we may enjoy, O God, worshiping you, O God, praising you, O God, and shouting your name, Jesus, shouting your blessing that you have given. And we, O God, glorify your name, Panginoon. We want to worship you, O God. That's our purpose as Christian, O God. And all we worship, O God, our sing, Panginoon, will only belong to you, O God. Kaya ngayon, Panginoon, we will still sing and we will continue to praise you in spirit and in truth. In Jesus' name.
We are living, oh God, to worship you. We praise you, God. Oh, Jesus. Thank you, oh God, Jesus. We are living, oh God, to worship you. To worship you, I'll live. To worship you, I'll live to worship you. Amen. We worship you, oh God. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Oh, oh, oh. To worship you, I live. To worship you, I live to worship. Oh God, to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. To worship you alone. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Amen. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. We will declare and we'll still worship you, oh God. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. We will worship, oh God, in spirit, oh God. We worship you, I live to worship. To worship you, I live to worship. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Oh God, we will shout your name. To worship you, I live. To worship you, I live to worship. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. We'll live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Oh, hallelujah. Jesus, the only one who could ever save. Oh, worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. We'll live for you. You're holy one. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy of every
every song we could ever sing. Oh, worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of all the breath we could ever breathe. We'll live for you, hallelujah. We'll live for you, for Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the name who could ever say, oh, worthy Jesus, worthy of every breath we could ever
presence rule, O Lord. There is peace. There is love. There is joy. There is satisfaction. In your name, there is no fear. In your name, there is love. There is power. In your name, there is rest. We glorify you, Father, for you deserve all the praise and thanksgiving and glory and honor and power. You deserve, O God. Buong puso at kaluluwa at lakas, nagpupuri sa iyo ang iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong pangungusap, sa iyong pagbalot ng iyong kapangyarihan sa bawat isa sa amin, sa kagalakan, O Diyos, na iligay mo sa aming mga puso. Salamat po, O, sa assurance, O Diyos, that you will never leave us and you will never forsake us. Thank you, Father. Thank you for accepting our offering of praise to you, Father. Thank you for the open heaven. We glorify. Thank you, Lord. This is our praise in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Minsan po po, purihin natin ang Panginoon. Malakas na pamuli sa Diyos na dakila. Hallelujah. Great. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. So, muli, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Nagkita-kita muli tayo sa pagpupuri sa Panginoon at pakikinig ng kanyang mga salita. Dalangin ko patuloy na patuloy niyong maranasan ang hipo ng Diyos sa inyong mga buhay, ang pangungusap ng Diyos, sapagkat walang ibang makapagbibigay ng tunay na kasapatan sa buhay ng isang tao kung hindi ang dampi ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kumusta naman ang ating isang linggo? Okay lang po ba? Masaya po ba? May pagsubok ba? Natagpusan ng isang linggo dahil sinamahan kayo ng Diyos? Amen. Praise God. So, nawa sa ating pakikinig talaga ngayon ay mangusap ang Panginoon. Patuloy tayong umasa sa ating dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy nating asahan ang mga pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Alam niyo po, nag-uumpisa pa lang ako mag-aral mag-drive. Kapag ikaw ay nag-aaral mag-maneho, sa katabi mo ang nagtuturo sa iyo, ang iyong instructor. At bago po ka pupunta sa kalsada, doon muna sa isang malaking gram na may guhit. May guhit pa kanan, may guhit pa kaliwa. Parang kalsada rin, ginuhitan siya. May mga sign na nakalagay. May left, may right, may no left turn, may no U-turn, merong diretsyo lang, merong pa kanan. Doon ka muna. Tuturuan ka ng abante, atras, na hindi ka nawawala sa iyong linya. Warm up, kumbaga.
Pagpasok doon sa ground, sasabihin, diretso lang, diretso lang, diretso lang. O, ginto, dandan, dandan, kaliwa. Diretso lang, diretso lang. O, ba't ka kumaliwa? No left turn ang nakalagay. Diretso lang, diretso lang. So, may nag-guide sa'yo, may nagsasabi. Kapag ka dumadiretso ka at may guhit doon, dinabunggo ka na. Stop. Pag sinabing stop, stop ka rin. Tinuturuan ka rin kung paano magpreno na hindi naman inervyusin yung mga nakasakay. Na hindi naman sila gaganon. At marami pang itinuro. Pagkatapos po doon sa paikot-ikot na nasanay ka na isang oras na atras, abante, kaliwa, kanan, akyat ka doon sa yung mataas. Mataas na pagganon, pa-curve na mataas, pababa, diretso, kaliwa, paikot-ikot. Pwede na po tayo lumabas. Labas sa kalsada, tingin sa kaliwa, tingin sa kanan. Punta ka na doon sa linya mo. Ayan. Pwede na tayo pumunta doon sa isang lane, baba na tayo. Nakikinig ka lang sa kanya at ikaw ay sumusunod. Hanggang sa nakalabas ka na, tingnan mo. May mga sumusulpot na mga yung hindi sumusunod sa mga traffic rules. Alalay lang. Hayaan mo sila, mabuti na yung nasa tama ka, pero sila hindi. Okay lang yun, basta huwag naman yung mga hindi sumusunod, madisgrasya. So, naririnig mo siya na tinuturuan ka. Sumunod na araw, ganun pa rin, warm up na naman doon sa ground na malawak. Tapos, labas na kami doon sa makipot na lugar, sa highway at sa Kabanatuan. Alam niyo naman, sa malapit sa palengke, madali lang. Alam niyo kung bakit madali lang mag-practice? Madali mag-practice. Kasi nakita ko, may control siya. May brake siya sa kanyang paa. Hindi man ako makapag-brake. Mag-brake siya. Di ba? Dali lang. Sabi niya, ay, ang galing niyo po. Siguro dati na kayo nagdadrive. May brake po kayo, nakikita ko. Ay, hindi ko po ginagamit. Hindi raw, nararamdaman ko. Maganda kapag meron kang pinapakinggan na sinusundan. No? Sinasabi sa'yo, alam mo marunong siya, magaling siya, sinasabi niya sa'yo, at sumusunod ka. At ang buong pag-asa mo, dahil wala kang kaalam-alam magmaneho, sa Kanya. Di ba ang buhay ay journey? Lumalayag tayo, umaalis. Lumalakad ang oras ng buhay natin. At meron tayong life coach. Sino ang coach ng buhay mo? Tanungin mo mga katabi mo, sino ang coach ng buhay mo? Kung sino yung pinapakinggan mo, lagi-lagi bumubulong sa'yo at nagsasabi, anak, diretsyo. Tatay ko pala ang coach ko. Di ba? Ang coach mo ay tatay mo. Meron kang relasyon sa kanya. Kilala ka niya. Kilala ka niya na palpak ka, na hindi ka marunong, wala kang alam. Kaya kinukoach ka niya, ang ating tatay sa langit. Siya yung nagko-coach ng buhay natin, sa lalakaran natin. Kaya kapag nagmarunong tayo, mabubugo tayo, mababangga tayo, madidisgrasya. Kaya nga kailangan natin makinig at umasa sa Diyos. Kaya ko nakwento sa inyo yung pagmamaneho. Kasi napakahalaga talaga ng merong nagbibigay sa iyo ng instruction. May nagtuturo sa iyo ng iyong gagawin. Last day ng pag-practice, sumabay na po sa loob ng sasakyan si Kuya Rolly. So, merong instruction, ay may instructor, at merong magaling din mag-drive na nandun sa likod para makita niya kung paano ako mag-drive.
medyo naging problema nung una. Problema ko. Nagbibigay din po siya ng instruction. Di ba kapag ka may pinapakinggan ka na nagbibigay ng instruction sa'yo, at meron din nagsasalita doon, ano mangyayari? Di maguguluhan ka, hindi mo sigurado kung saan ka napupunta. Pareho naman sila ng sinasabi, kaya lang minsan may nauuna nagsasalita. So, ibig kong sabihin po, kung meron man tayong pakikinggan na magbibigay sa atin ng instruction, isa lang, ay ang ating Panginoon. Sapagkat pag may iba po kayong pinakinggan, maguguluhan ka. Hindi mo na alam, ano ba itong sinasabi nito? Tapos susundin mo rin. Maski tama ang sinasabi niya, parang tama din at, di ba? Kailangan alam natin makinig ng tunay na itinuturo ng Diyos sa atin. Umasa tayo sa Diyos na dakila sa lahat. Umasa tayo sa Kanya na nagbibigay sa atin ng instruction sa ating mga buhay. Paano natin maririnig ang instruction, ang mga turo, ang mga aral ng ating Panginoon? Kaya tayo nakikinig ng Kanyang mga salita. Higit sa lahat pa, higit at higit, kailangan tayo nananalangin. Nakikipag-usap tayo sa Diyos. Naririnig natin ang Diyos. Alam natin ang sinasabi ng Diyos sa atin. Dapat alam mo ang sinasabi ng tatay mo sa iyo, na life coach mo, na nagtuturo sa iyo. Kaya kailangan natin merong malalim na pakikipag-ugnayan sa ating Ama sa langit. Dahil siya ang magtuturo sa iyo. Tingnan natin nakasulat sa Awit chapter 9, 9 hanggang 11. Ang sinasabi po rito sa Tagalog, si Yahweh ang takbuhan ng mga pinahihirapan, matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan. Nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Kay Yahweh na hari ng Zion ay umawi tayo ng papuri sa lahat ng bansa, ang ginawa niya ay ipagbunyig. Paano nga pala talaga tayo aasa, manalangin, makinig? Sapagkat kung tayo ay nananalangin, tayo ay nakikinig sa Panginoon. Hindi lang tayo nagsasalita, kung hindi tayo ay nakikinig sa sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, sapagkat sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, doon natin mas maririnig ang sinasabi ng Diyos sa atin. When we pray, we are talking to our Father in heaven. Father in heaven. Tatay natin. Na walang pwedeng mag-istorbo sa iyo kapag kausap mo ang iyong napaka-espesyal na nagmamahal sa iyo, ang tatay mo. Sapagkat sa tuwing tayo ay lalapit sa Diyos, ang Diyos buong atensyon nasa iyo. Naranasan niyo na ba na makipag-usap sa isang tao na yung tao hindi sa iyo nakatingin at mukhang iba naman ang pinagkakaabalahan? Seryoso ka nang nagsasalita, siya abala pa sa cellphone o kung ano pang pinagkakaabalahan. Ang Diyos, sa tuwing tayo ay tatawag sa Kanya, call unto me, sabi ng Panginoon, and I will answer you. Nakikinig ang Diyos, buong naririnig ka ng Diyos. Bago ka pa nga lumapit sa Kanya, alam niya na ang iyong kalagayan. At kapag ikaw ay nakapag-usap sa Kanya, nariyan siya agad. Huwag nating baliwalain, kapatid, kapag tayo ay nanalangin, kapag tayo ay lumapit sa Diyos. Hindi nagbibiro ang Diyos. Hindi maaaring nananalangin ka at iba pa ang iyong ginagawa. May iba ka pang ginagawa. Dahil ang Diyos, kapag tayo ay lumapit sa Kanya, siya ay nakatunghay, nakikinig, handa siya na tayo ay pakinggan. Lagi, He is the same
changes. Kapag lumapit ka sa Kanya ngayon, at bukas at sa susunod pang araw, ganun pa rin. Lumapit ka na maganda ang pakiramdam mo. Lumapit ka na hindi maganda ang pakiramdam mo. Lumapit ka na nagkasala ka. Lumapit ka na hindi, ganun pa rin. Hindi nagbabago ang mood ng Panginoon. Kaya sa paglapit natin sa Kanya, naririnig na tayo ng Diyos. Umasa tayo sa Kanya. Sa pananalangin, we are surrendering our desires to God. Sa pananalangin, isinusuko natin sa Diyos ang laman ng iyong puso. Ano ang hangarin ng iyong puso? Isinusuko mo ito sa Diyos. Isinusurrender mo ang lahat ng bagay sa iyong buhay with a heart of humility, with a humble heart. Lumalapit ka sa Panginoon, believing, naniniwala ka, that matatanggap natin ang kasagutan sa ating mga panalangin. Meron tayong kumpiyansa na sa ating paglapit sa Diyos, tutugunin tayo ng Diyos. Hindi dahil mabuti tayo, hindi dahil mabait tayo, kundi dahil may Diyos na nagmamahal, mabuti, tapat, sumasagot sa panalangin. Sa pamamagitan ng mediation ng Panginoong Hesukristo, kaya tayo nakakalapit sa Diyos Ama. Sapagkat kung hindi kay Hesukristo na sa ating mga puso, hindi tayo direktang makakalapit sa Diyos because our Father in heaven is holy, holy, holy. Banal, banal, banal. Walang makalalapit sa Kanya dahil sa Kanyang kabanalan. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, nagkaroon kasi ng separation na nagkasala ang tao. Pinadala ng Diyos Ama ang Kanyang kaisa-isang anak na si Hesukristo. Yun ang tinanggap mo sa iyong puso, si Jesus Christ. Kung tayo ay lalapit sa Panginoon, sa Diyos Ama, ang nakikita ng Diyos Ama ay ang tinanggap natin na banal na si Hesukristo. Kaya tayo naging katanggap-tanggap sa Kanya. So kung tayo ay mananalangin, direkta sa ating Father. Sino ba yung Father natin? Ang ating Panginoong Hesukristo nagmamahal sa atin. Nakikinig sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Huwag natin kakalimutan na the same siya, yesterday, today, hindi nang iiwan. Nagpo-protect, nagdadirect sa ating mga dadaanan, nagsasabi kung saan ka nadadaan, nagga-guide, nagtuturo, nagko-comfort kapag ikaw ay nalulumbay at nalulungkot, nagpapagaling, nag-empower, nagre-reward. At faithful ang ating Panginoon. Tapat siya. When we come sa ating Panginoon, we come direkta to our Father in heaven. Sabi po sa mga Gawa, chapter 12, verse 5. Siya. Kaya nananatiling nakabilanggo si Pedro. Subalit ang iglesia ay taimtim na nanalangin sa Diyos para sa Kanya. Ang ating text kanina ay si Yahweh ang takbuhan. Ano ang nangyari dito? Ano ang senaryo dito sa Acts chapter 12? Ito yung panahon na tinutugis ng gobyerno ang mga mananampalataya. Kaya yung mga mananampalataya sa simbahan kagaya nito, nananalangin sila sapagkat ang leader nila na si Pedro ay nakakulong. Nananalangin sila. Kaya dito, taimtim na nanalangin sa Diyos para kay Pedro. At sa kanilang pananalangin, makikita po natin sa kwento kapag binasa natin, yun yung himala na nangyari na nakalabas sa kulungan si Pedro, na wala namang nagbukas. Ibig sabihin walang tao na nagbukas, kung hindi ang sinugo ng Diyos na anghel. So kung mananalangin
tayo, direkta, Father God. And then, kapag mananalangin tayo, in the name of Jesus. Sa John chapter 14, verse 13. Sabi po sa John chapter 14, verse 13, at anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko, sabi ni Jesus, upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kaya kapag nanalangin tayo, Father God, in the name of Jesus, through the power of the Holy Spirit. Basahin natin sa Efeso chapter 6 verse 18. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sabi, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Kaya nga niya, Father, Son, and the Holy Spirit, in the name of the Father, Father God, sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng Espiritu. Ito po ang aking panalangin. Hindi nagdadalawang isip ang mga anak kapag siya ay lalapit sa Diyos. Sino po dito ang nagdadalawang isip kapag siya ay lalapit sa tatay niya? Wala namang ganun. Kasi tatay natin yun. Tatay natin yun. Walang pag-aalinlangan dapat na tayo ay lumalapit sa Diyos all the time. Siya ang ating takbuhan. Sabi sa binasa natin kanina, di ba? Siya ang ating takbuhan. Ano ba yung ibig sabihin ng takbuhan? Siya ang ating saklolo. Siya ang ating tulong. Siya ang ating dinadalanginan. Siya ang ating kublihan. Takbuhan natin siya. Kailan ba tumatakbo ang tao? Huwag lang kung siya ay naglalaban ng takbuhan. Kapag ikaw ay natakot, di ba bigla kang tumatakbo? Kapag ikaw ay nag-aapura, nagmamadali, at may kailangang puntahan, di ba ikaw ay tumatakbo? Nagmamadali ka, may kailangan kang gawin, may kailangan kang tapusin. May kailangan kang habulin. Tatakbo ka. Tatakbo ka, pupunta ka. Siya ang ating takbuhan, ang ating Panginoon. Sa panahon na nangangailangan ka. Sa panahon na nagugulumihanan ka. Sa panahon na hindi mo na alam ang iyong gagawin. Sa panahon na hindi mo alam kung saan ka kukuha ng kailangan mo. Sa panahon na hindi mo na maintindihan ang nangyayari sa iyong kapaligiran. Siya ang ating takbuhan. Sa panahon na nasasaktan ka. Sa panahon na tinataga ka. Tinataga. Pinag-uusapan ka. Masakit. Sino ang takbuhan mo? Ang Panginoon ng takbuhan mo. Sa panahon na may karamdaman ka. Sa panahon na hindi mo na alam kung paano ka gagaling. Sa panahon na wala ka ng kapayapaan, hindi ka makatulog. Ang Panginoong Diyos ang iyong takbuhan. Sa mga pinahihirapan. Ano ba ang nagpapahirap sa tao? Sinabi rin sa atin nung nakaraang linggo ni Pastor Rod. Maraming nagpapahirap sa tao yung gawa nangyayari sa kapaligiran. Diba? Baha, lindol, bagyo, sitwasyon sa kapaligiran. Pangalawa, yung sarili mong mga gawa, nagpapahirap din sa'yo. Kasi nagdesisyon ka na hindi ka sumangguni. Alam mo nang bawal, sige ka pa rin. O, di nahirapan ka. Gawa ng kaaway, mga umaali-aligid, mga bumubulong-bulong sa'yo, na hindi nakikita, na nagsasabi, wala kang kwenta, wala kang magagawa, late ka na naman, wala ka ng pera, nalubog na yung palay mo, wala ka
mga nagpapahirap sa isipan. Hindi ka makakapagtapos, wala ka ng pang-allowance. Iniwan ka na, hindi ka na tinitingnan. Yun yung nagpapahirap sa'yo. Sino ang ating saklolo at takbuhan? Ang Panginoon. Ang Panginoong Diyos ang ating takbuhan, puntahan, saklolo, tulong. Siya lang, wala nang iba pa. Kung tayo ay mananalangin, saan tayo mananalangin? Sabi ko sa 1 Timothy chapter 2 verse 8. Saan tayo mananalangin? Therefore, I want the man in every place to pray, lifting up holy hands without anger or argument. Therefore, I want the men in every place, kahit saang lugar, pwede ka manalangin in every place. Pwede kang dumulog sa Panginoon. Pwede kang tumakbo sa Panginoon. Kahit nasaan ka, pwede kang lumapit sa Diyos. Ang Diyos natin ay Espiritu. Kung tayo ay nananampalataya sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya, kahit saan tayo naroon ang ating Panginoon. Kaya when we pray kahit saan. Diba? Kahit yung paghinga mo, let it be a prayer. Maraming tao ngayon na nahihirapan huminga. Pag pumunta ka sa ospital, pag huminga, iiyak. Bakit? Masakit yung paghinga niya. Masakit yung dibdib niya habang siya ay humihinga. Kapatid, sa iyong kinauupuan, habang humihinga ka na maluwag at walang masakit, magpuri sa Diyos ang iyong hininga. Magpuri sa Diyos ang iyong puso. Sapagat yan ay biyaya ng Diyos. So, saan ka magpupuri? Saan ka mananalangin? Everywhere. Everywhere pray! Everywhere pray! Nagtatrabaho ka, nagluluto ka, pray. Saan pa? Pwede rin sa iyong kwarto. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 6, or sa CR, o kung saan mang lugar na nag-iisa ka. But when you pray, go into your private room, shut your door, and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. Ang Diyos na nakakakita sa iyo sa sikretong lugar, siya ang magre-reward sa iyo, ang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Naalala nyo yung panahon ni Hagar? Si Hagar na nabuntis, nagkaanak, alipin ni na Abraham. Sa panahon na siya ay naglalakad sa disyerto, paalis doon sa lugar kung nasaan siya. Siya ay nalulungkot, sobrang lungkot ang kanyang nararamdaman. Naiwan ang kanyang anak. Pero sino ang nakakita sa kanya? Ang ating Diyos. Nakikita ka niya, kapatid. Hindi ka dapat mag-self-pity dahil may tatay ka sa langit na nagmamalasakit at nakakakita sa iyo at sasagot sa lahat ng iyong katanungan at pangangailangan. Saan ka magpipray? Sa closet, kapag mag-isa ka lang. Or marami mang tao, pero sa puso mo, punuin mo yan ng pananalangin at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Yun ang sikreto ng isang mananampalataya. Nananalangin lagi. Saan pa? Sa temple. O, kagaya nito, sa ating church, tayo ay sama-samang nananalangin. Sama-samang dumudulog sa Diyos. At marami nang sinagot ang Diyos sa ating mga panalangin na sama-sama. Sabi, diba, 2 men went up to the temple complex to pray. One, a Pharisee, and the other is tax collector. O, diba, dalawa silang nananalangin. Yung isa nanalangin na nagyayabang. Yung isa nananalangin na nagsabi, Panginoon, ako ay makasalanan. O, sino ang dininig ng Diyos? Diba yung nagpapakumbaba? So, lalapit lang tayo sa Panginoon. Lagi-lagi. At kailan?
Kailan tayo lalapit? Basahin natin sa Luke 18 verse 1. He then told them a parable on the need for them to pray always and not become discouraged. Mahaba kasi ito. So, always. Pray always. Sabi mo sa katabi mo, pray. Always. Always pray. Lagi kang manalangin. Lagi kang alam, ang taong mapanalanginin, hindi yan mainitin ang ulo. Meron bang nananalangin na mainitin ang ulo? Na nagmumura? Kapag nasa mood ka lagi ng prayer, maski yung katabi mo, kasalubong mo, minura ka, magmumura ka ba? Nagpipray ka nga. So be always in a mode of prayer. Kailan pa? Sa umaga. Psalms 5 verse 3. At daybreak, Lord, you hear my voice. At daybreak, I plead my case to you and watch expectantly. Nagpipray, nagwa-watch. Nananalangin ka, pero tinitingnan mo yung iyong kapaligiran, pati yung kasagutan ng Diyos sa iyong panalangin. At saka yung kilos ng iyong kapaligiran sa pagmamaneho po, sabi ng instructor, pakiramdaman mo ang iyong kapaligiran. Tingnan mo ang mga kasalubong mo. So, as we pray, we watch. Alerto ka dapat, hindi ka tutulog-tulog. Dapat alam mo yung nangyayari sa kapaligiran. Alam mo ang sitwasyon habang ikaw ay nanalangin. Always. Pangalawa, morning, umaga, and sa gabi. Awit 55 verse 17. Sabi sa Psalms 55 verse 17, I complain and groan morning, noon, and night, and He hears my voice. Umaga pala, tanghali, at gabi, mananalangin. Umaga, tanghali, gabi. Psalms 86 verse 3. Be gracious to me, Lord, for I call to you I call to you all day long. So, maghapon siyang tumatawag sa Diyos. Lagi siyang nananalangin. Lagi siyang nakikipag-usap sa Panginoon. Napakasarap ng pakiramdam ng ganitong uri ng nilalang na wala siyang ibang kausap sa panahon na nag-iisa siya, naglalakad, o kahit may kausap siyang iba dito sa subconscious niya, ay ang Panginoon pa rin, ang Panginoon pa rin. Psalms 88 verse 1. Lord God of my salvation, I cry out before you day and night. Day and night. Laging nananalangin, always morning, evening, and noon. All the time. Dapat tayo ay nakikipag-ugnayan sa tatay natin sa langit. Dahil siya ang nagbibigay sa atin ng instruction, diretsyo, kanan, kaliwa, U-turn, 2-point turn, 3-point turn, mga ganon. Para makadaan ka sa masikip na kalsada. No right turn. No left turn. Ang mga tao, may nakasulat na, ina-advise na, no left turn, pero doon pa rin siya lalakad. Ganon din ang mga Kristiyano. May instruction na sa atin ng Panginoon, nakasulat sa Biblia, pero ayaw pa rin natin sundin sapagkat feeling natin mas marunong tayo kesa sa Panginoon. Feeling natin marunong ka na. Hindi mo na kailangan ng instruction. Kaya sa ating pananalangin, naririnig natin, sabi, when we pray, the Holy Spirit will guide us. Ang banal na Espiritu ang mag-guide sa ating pananalangin. Kailangan ang Espiritu ng Diyos ang mag-guide sa atin. So nakasulat ito sa Romans chapter 8,
26 to 27. In the same way, the Spirit also joins to help in our weakness, because you do not know what to pray for us we should. But the Spirit Himself intercedes for us with unspoken groanings. Ang Espiritu ng Diyos ang magtuturo sa iyo, ang maglalagay sa puso mo kung ano ang ipapanalangin mo. Basta lumapit ka lang sa Diyos, siya ang magtuturo sa iyo ng iyong ipapanalangin. Huwag kang mag-alala. Ang panalangin mo hindi sa sinasabi. Huwag kang mag-alala kung hindi mo mabigkas. Ang mahalaga, ang puso mo ay nilalapit mo sa Diyos. Ang Espiritu ng Diyos magtuturo sa iyo ng pananalangin tunay at totoo. So sa ating paglapit sa Diyos, tayo ay maniwala na merong Diyos na nakikinig sa ating panalangin. Merong Diyos na nakikinig sa ating panalangin. Sabi nga sa verse 1, si Yahweh ang takbuhan ng mga pinahihirapan, matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan. Matibay na kanlungan. Kanlungan sa oras ng kaguluhan. Di ba tinuruan tayo kung paano mag-pray? Paano ba manalangin? Sabi ni Jesus, ganito kayo manalangin. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your name be honored, sabi dito. Tapos, give us this day our daily bread. Forgive us. Guide us. Nasa loob po ito ng prayer na ito. Bigyan niyo ako ng katagumpayan over temptation and sin. Nakasulat din po dyan sa Matthew chapter 6. Tungkol sa pananalangin. Siya ang ating kanlungan. Kanlungan. Meron dito malaking dingding. For example, makapal at nandito ka. May tumatarget sa'yo, hindi ka matatamaan dahil meron kang kanlungan. Siya ang ating kanlungan. Sa panahon na wala kang pambili ng iyong pangangailangan, siya ang ating kanlungan. Matibay. Sa panahon na kung ano-anong pinapasok na kaaway sa isipan mo, siya ang matibay na kanlungan. Hindi ka maaano ng mga ibinabato sa iyo ng kaaway. Sa panahon na nagkasala ka, siya ang ating forgiveness. Siya ang iyong kanlungan. Siya ang mag-guide. Siya ang magbibigay sa iyo ng victory. Nakasulat din po sa James chapter 5, verse 13 to 15. Pag binasa niyo po, ito yung tungkol sa pananalangin sa may mga karamdaman, may sakit. Nahihirapan? Nahihirapan ka ba? Manalangin ka. Nagagalak ka ba? Umawit ka. May sakit ka ba? Pagagalingin ka ng ating Panginoon. Madalas ang tao lumalapit lang sa Diyos sa panahon ng kagipitan, sa panahon na malubha ang karamdaman. Madalas kapag ang tao ay maginhawa at ayos lang ang buhay, hindi nila masyadong iniintindi yung paglapit sa Panginoon. Pero ang ating Panginoon, ganun pa man ang ginagawa ng tao, sa tuwing lalapit ka sa Diyos, lagi mong mararanasan ang katubunan sa iyong panalangin. Dahil ang Diyos ay tapat. Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. Dahil ang Diyos ay nagpapagaling, hindi siya nagbabago, the same. Nagpagaling siya noon, magpapagaling siya ngayon. Ganon ang ating Panginoong Diyos. Siya ang ating kanlungan sa oras ng kaguluhan, naguguluhan ka. Kahit na anong gawin mong resolba sa problema,
na pinagdadaanan mo, wala, hindi nare-resolbahan, doon ka lumapit sa ating Panginoon. At marami pang iba't ibang pananalangin. Pwede mong ipanalangin ang mga tao. May mga verses ako sinulat dito, hindi ko na binigay. Sabi po dito, maaga pa naman, basahin natin. 1 Timothy. Buksan po ninyo ang mga Biblia. Maganda kung nagbubukas din po kayo, para hindi kayo mainip pag hinanap ko. 1 Timothy chapter 2, 1 to 4. First Timothy chapter 2 verse 1 to 4. Sabi po rito, una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. So pwede tayong manalangin para sa lahat ng tao. Yung pananalangin hindi lang sentro sa iyo at sa mahal sa buhay mo, kung hindi sa lahat ng tao. Alam niyo po, sa pananalangin, dito tayo tinuturuan ng Diyos na alalahanin yung iba, hindi lang ang sarili mo. Dahil likas na makasarili ang tao. Likas na ang tao, ang gusto lang ang sarili niya. Ako. Kaya nagiging self-centered. Kapag nasaktan, ako na lang ng ako. Puro ako ang iniisip, kaya ipanalangin natin ang ibang tao, umasa tayo sa Diyos, siya ay dakila. Kailangan ipanalangin natin ang iba na tao. Sabi dito, idalangin din rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo ay makapamuhay ng matahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. So kaya, importante yung mga leaders sa ating gobyerno, ipinapanalangin. Nung bago pa lang po ako sa pananampalataya, tinatawanan ko yung kaibigan ko. Kasi mula sa presidente hanggang kapitan, binabanggit, tumatawa ako. Ako pala ang mangmang. Lahat pala yun ay ipinapanalangin, idinudulog sa Diyos sapagkat apektado tayo sa kanilang pangunguna at pamumuno upang tayo do ay mamuhay ng mapayapa. So ang pananalangin hindi lang nakakonfide sa pamilya mo, kung hindi sa buong mundo, sa mga namumuno. Yun ang role ng mga Kristiyano. Sabihin mo, role. Yun yung ating gampanin bilang Kristiyano. Ipanalangin ang iba. Pwede ka rin manalangin sa mas mahabang buhay. Gusto natin yun. Basahin natin, hanapin po natin sa Isaías chapter 38, verse 1 to 5. Yan, sama-sama tayong maghanap kung may dala kayong Bible. Isaiah. Isaías 38, 1 hanggang 5. Basahin ko po. Isaías 38, 1 to 5. Nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Hezekias. At nasa bingit na ng kamatayan. Kaya't siya'y dinalaw ni Isaías na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ni Yahweh, ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin. Sapagkat hindi ka nagagaling, mamamatay ka na. Yun po ang pinasasabi ng Diyos kay Hezekiah. Si Isaías ang inutusan. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. Nanalangin si Hezekias. O Yahweh, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko ay pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos nanangis siya ng malakas. Verse 4, muling nagsalita si Yahweh kay Isaías. Ito yung sinabi ni Yahweh kay Propeta Isaías. Ang sabi sa kanya, sabihin mo kay Hezekias, ang sinabi ni Yahweh, ang Diyos na iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya dadagdagan ko pa ng 15 taon ang
ang iyong buhay. Sino ang gusto madagdagan pa ang buhay niya? Amen. Praise God. Yung po yung may mga terminal. Sinabihan na eh. Pero, tinugon ng Diyos ang panalangin ni Hezekiah. Lumingon siya sa dingding. Umarap siya sa dingding. At doon siya nanangis. Malakas. Kukunin na ng Diyos mamamatay na. So yan for all men, for longer life, pinagpipray. At ang Diyos tumutugon. Pwede ka rin mag-pray sa personal safety mo. Sa pag-iingat ng Diyos sa buhay mo. Sa Daniel chapter 6, 18 to 23. Daniel chapter 6, 18 to 23. Daniel chapter 6, 18 to 23. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo upang magdamag itong hindi makatulog. Hindi siya tumigim ng pagkain at ayaw rin niyang paaliw. Kinabukasan, maagang nagbangon ng hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Ito yung istorya ng Daniel and the Lion's Den. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niya sa mga leon? O yun yung hindi nilaban ng leon si Daniel? Nilaglag siya. Sumagot si Daniel, mabuhay ang hari, wala pong nangyari sa akin, sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa kanya. So, dahil dito, labis na nagalak ang hari at iniutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon na, wala silang makita kahit man lang kabagyang galo sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Nagtiwala si Daniel sa kanyang Diyos. Sa tingin ninyo, hindi na nalangin si Daniel nung siya ihulog sa yungib ng mga leon? Hindi na nanalangin. Mapanalangin nga si Daniel. Sa kanyang pananalangin, iniligtas siya ng Panginoon. Kaya masaya ang mga anak ng Diyos. Sapagkat kahit anong oras na lumapit ka sa Diyos, kahit anong pangangailangan mo at pangangailangan ng iba na idinulog mo sa Diyos, pakikinggan ka ng Panginoon. Pakikinggan ka ng Panginoon. Bakit? Dahil tapat ang Diyos. He is faithful. Pwede kang mag-pray for wisdom and understanding. May mga verses po dito mahaba. Pwede kang mag-pray for wisdom, karunungan. Si Solomon humingi. Yung mga tao likod ng Diyos noong araw humingi ng karunungan mula sa Panginoon ay ibinigay ng Diyos. Pwede kang mag-pray for clothing, shelter. Pwede mong idulog food. Di ba sabi ng ng Panginoon sa Mateo 6? Huwag kang mag-alala. Tingnan mo yung mga ibon sa hipapawid. Tingnan mo yung mga bulaklak sa parang. Hindi sila nag-iipon. Hindi sila nagtatabi. Pero pinakakain sila ng Diyos. Tayo pa kaya? Pray for prosperous journey. Di ba? Pag lumalayag ka sa Roma chapter 1, nagpipray ka sa Panginoon. Pray for every Christian to be made perfect in Christ. Pray for them that despitefully use you. Yung mga nang-aalimura sa iyo, nagsasabi sa hindi maganda, yung mga kaaway mo, ipag-pray. Ipanalangin sa Panginoon. Pray for those over you in the church. Kaya yung mga leaders, pinagpipray natin. So walang limit sa Panginoon. Walang limit ang paglapit sa Diyos. Pwede tayong lumapit sa Diyos anytime. Kaya walang anak ng Diyos na talunan. Sapagkat sa paglapit natin sa Kanya, laging handa ang Diyos na makinig at tumugon. So, siya ang ating matibay na kanlungan. Ano pa? Hindi niya tayo tatanggihan. Hindi niya tayo tatanggihan.
Walang lumalapit sa iyo na iyong tinanggihan. Sabi sa salita ng Diyos na binasa natin kanina sa Psalms chapter 9. Walang lumalapit sa Diyos na kanyang tatanggihan. Ganun kaya ang mga anak ng Diyos ay ganun na lamang ang pagpapursige na maglingkod sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos tapat, hindi niya tinatanggihan ang kanyang mga anak sa kanilang mga pangangailangan. Meron bang Kristiyano na sa tuwing siya ay lalapit sa Panginoon, sinasagot siya ng Diyos at binibigay lahat ng kanyang pangangailangan. Pero pagdating na sa gawain ng Diyos, mas inuuna pa niya ang iba? Ang tunay na nakaranas ng pag-ibig at pagmamahal at pagkalinga ng Diyos ay inuuna ang Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon sa kanyang buhay, ang priority niya ay ang Diyos. Wala siyang ibang pinaprioridad sa kanyang buhay kung hindi ang Diyos. Yun yung tao na nakatutok ang buhay sa Panginoon. Subalit may mga tao na nakakalimot. Pero dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, ang sabi ay lumapit ka sa Kanya at hindi Kanya tatanggihan. Gaano po kadakilang pag-ibig meron ang ating tatay? Gaano kadakilang pagmamahal meron ang tatay natin sa langit para sa iyo? At nakakayang pang tanggihan ng kanyang alok ang paglingkuran siya. Ito na po ang panahon na ang bawat isa sa atin ay mag-commit ng buhay dahil hindi tayo tatanggihan ng ating Panginoon sa tuwing tayo ay lalapit sa Kanya. We must pray with faith. Kung tayo ay lalapit sa Diyos, may pananampalataya tayo. Sabi sa Hebreo 11 verse 6, Now without faith it is impossible to please God, for the one who draws near to Him must believe that He exists and rewards those who seek Him. Ang Diyos ang nagbibigay po ng gantimpala sa mga tao na hinahanap, sinasaliksik ang kalooban ng Diyos. Without faith, it is impossible. Sabihin mo sa sarili mo, impossible. Napaka-imposible po na malugod ang Diyos sa tao na walang pananampalataya. Kaya yung pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Sa tuwing tayo ay lumalapit sa Diyos, manampalataya ka. Manampalataya ka. Kapatid, libre po ang pananampalataya. Si Jesucristo na nasa iyong puso, ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos ang magtuturo sa iyo. Makinig ka ng makinig ng salita ng Diyos. Without faith, it is impossible to please God, for the one who draws near to Him must believe. Maniwala ka na may Diyos na buhay, na may Diyos na magsasanggalang sa iyo, na may Diyos na handa na ikaw ay sa kululuhan, na may Diyos na nakakakita sa iyo, na may Diyos na magpo-provide para sa iyo, na may Diyos na hindi ka pagkukulangin kailanman, may Diyos na nagpapagaling, may Diyos na nagmamahal, may Diyos na nagpoprotekta sa iyo, may Diyos na kumakalinga sa iyo, kanlungan, sanggalang, ang tower natin ng ating Panginoong Diyos. Huwag natin kakalimutan when we pray, mayroong isang Diyos na nagmamahal. Ano man ang pangangailangan mo, malaki, maliit, wala yan sa Panginoon. Walang maliit, walang malaki. Kaya niya, kahit ano. Tatay mo siya, may relasyon ka sa Kanya, tinanggap mo siya as Lord, Savior sa iyong puso. May pangako ang Diyos and He is faithful sa Kanyang mga pangako. Tapat siya at siya ang magre-reward sa iyo. The more you seek the Lord, the more you will know Him. And the more you will know Him, the more you will love Him. The more you will love Him, the more you will obey Him. The more you
will obey Him, mas lalo ka magiging prosperous and successful. Kaya kapatid, ang lawak na iniaalok ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Let us be willing to surrender ang lahat sa Panginoon. Kausapin mo lagi ang Diyos. Sabi sa Luke chapter 18, verses 1 to 8. Ito po ang kwento ng isang widow. Tama? Luke chapter 18, the persistent widow. He then told them a parable on the need for them to pray always and not become discouraged. There was a judge. Ito yung yung kwento ni Jesus na huwag ma-discourage, laging mag-pray. There was a judge in one town who didn't fear God or respect man. And a widow in that town kept coming to him saying, "Give me justice against my adversary." For a while he was unwilling, but later he said to himself, "Even though I don't fear God or respect man, yet because this widow keeps pestering me, I will give her justice so she doesn't wear me out by her persistent coming." Then the Lord said, "Listen to what the unjust judge says." So, pinikwento ito ni Jesus dahil merong isang judge na hindi kinikilala ang Diyos. At hindi siya patas kung mag-judge. Pero dahil sa isang balo na babae na katok ng katok, humihingi ng tulong, paulit-ulit siya, lapit ng lapit. "Tulungan mo ang anak ko, makukulong." Hinuhusgahan ng ganitong kasalanan. Pero ang example dun sa parable ni Jesus, kahit na yung taong makasalanan ay makasalanan na at unjust, pinakinggan niya at tinulungan ng babaeng balo. Bakit? Sapagkat siya ay persistent. I will not grant justice to His elect. Will not God grant justice to His elect who cry out to Him day and night? Will He delay them? Or will He delay help? Iti-delay pa ba ng Diyos ang tulong sa taong nangangailangan, sa taong lumalapit sa Kanya? Ang Diyos, mapagmahal and just na Diyos. Kung ito ang unjust, tinulungan yung balo na nagmamakulit sa Kanya, ang Diyos pa kaya? Kaya keep on praying. Sige lang ang lapit sa Diyos. Huwag kang manghinawa. Meron ka pa bang prayer na hindi pa sinasagot ng Panginoon? Maybe hindi pa panahon para sa iyo? Just keep on coming before the Lord. Sasagot ang ating Panginoon in His perfect timing. Sinasabi ito ng Diyos para ihalimbawa sa atin na kung ito ang taong makasalanan sumagot, ako pa kaya? Diba? Ang Diyos ang gusto sa atin, good and prosperous life, perfect. Yun nga ang gusto ng Diyos sa atin Mabuti at maayos na pamumuhay. Meron pa, kapag ikaw ay humihingi ng tinapay, di ba? Nandun din yun sa parable. Katok ka ng katok ka na kailangan ko ng tinapay at ibibigay ko. Sino ang magpo-provide? Ang Diyos pa rin. Sa mga parable ni Jesus, yun ang sinet niyang example. Kaya kapatid, when we come before the Lord, isang puso natin lagi na ang Diyos hindi kagaya ng tao. Ang tao nag-iiba-iba ng isip. Ang Diyos hindi. Lagi siyang sasagot sa iyong pangangailangan. Philippians. Kabisado natin lahat ito. Ano sabi sa Philippians 4 verse 6? Do not be anxious. Don't worry about anything, but in everything, through prayer and petition with thanksgiving, let your request be made known to God. So, huwag kang mabalisa sa ano pa mang bagay. Huwag ko siningin mo sa Diyos ang iyong pangangailangan. Sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang hindi malirik na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa iyong puso at isipan. Siya ang mag-iingat sa iyong puso
at sa iyong isipan. Sino yon? Ang ating Panginoong Diyos, ang mag-iingat sa iyong puso at sa iyong isipan. Sabi po sa verse 11 ng Psalms, yung text natin kanina, umawi tayo ng papuri. Ang ginawa niya ay ipagbunyi. Sing to the Lord who dwells in Zion, proclaim His deeds among the peoples. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 13, for yours is the kingdom, the power, and the glory forever. Kapag kasi naranasan mo ang kasagutan sa panalangin mo, ang Diyos ang dapat mapapurihan. Ang Diyos ang dapat na laging maitaas sa ating mga buhay. Huwag nating hahayaan na hindi ka makapagpasalamat sa Panginoon sa iyong naranasan. Balik agad sa Diyos. Punta agad, lapit agad. Tatay mo yun anytime. Thank you, Lord. At ipagsigawan mo, ipatotoo mo, sabihin mo, na mayroong isang Diyos na sumagot sa aking panalangin. Sabihin mo, the more you declare, the more na nag-thank you ka, the more na grateful ka, the more na mararanasan mo ang biyaya na hindi nauubos na dadaloy sa iyong buhay. Sa Tagalog, yours is the kingdom sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Lagi niyo sasabihin, kaluwalhatian, kapangyarihan, sa iyo, Panginoon. Sa iyo lamang, O Diyos. Laging ibabalik sa Diyos ang kapurihan. Alam niyo po, yung nagmamataas at nagyayabang, baka mamaya lamunin tayo ng lupa. Kaya kailangan kung ano man ang ibinigay sa iyo ng Diyos, laging ang kapurihan ay sa Diyos ibibigay. So kaya nga po, ang Diyos ang ating takbuhan. Sabihin niyo po, takbuhan. Siya ang matibay na kanlungan. Matibay na kanlungan. Ulitin natin. Matibay na kanlungan. Hindi niya tayo tatanggihan. Hindi niya tayo. Ulit ko Ulitin natin niya sasabihin ko. Takbuhan. Matibay na kanlungan. Matibay na kanlungan. Hindi niya tayo tatalikuran. Tatanggihan. Yun. Hindi niya tayo tatanggihan. So our life is a journey. Sa buhay na ito na nag-journey tayo, ang Diyos ang ating guide. Nagsasabi sa atin, siya ang ating coach, kanan, kaliwa, diretsyo, may humps, hinay-hinay. Stop. Pakinggan mo yung sinasabi sa iyo ng Diyos. At kung punong-puno ka na, marami kang naririnig, pero nagsasalita pa rin sa iyo ang Diyos, pero maraming bumabagabag sa iyong isipan, sa iyong buhay, sa journey ng buhay na ito, bitawan mong manibela, ang Diyos ang magmaniobra sa buhay mo. Lord, kayo ang magmaniobra sa buhay ko. Laging nariyan ang Diyos. Binigyan tayo ng pagkakataon na mabuhay sa buhay na ito, sa buhay mo yan, upang ang buhay na yan ay ikaw ay mamuno. Pero nariyan siya upang ikaw ay i-coach. Nariyan siya upang ikaw ay turuan sa kluluhan, depensahan, balutin ang kanyang kapangyarihan, ingatan, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan, pagtagumpayin, yun ang ginagawa ng Diyos at ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero sa panahon po na ang tao ay nalugmok, sa panahon na nakalimutan makinig, at na-realize ng taong ito na wala na siyang magagawa at siya'y bumalik at lumapit sa Diyos, laging handa ang Diyos na kunin ang manibela ng kanyang buhay. At siya ang maniobra at gumawa ng paraan para sa buhay na ito. Ganun ka kamahal ng Diyos, kapatid. Ganun ka kamahal ng Diyos. Ganun ka ka-espesyal. Ganun ka kahalaga. Hindi ka baliwala. Hindi ka ikaw lang
You're so beautiful. Bawat isa. Kahit isang piraso ng iyong buhok na malaglag, alam niya ng Diyos. Ganun ka niya kamahal. Kaya, tatagan mo kapatid. Tibayan mo. Maglingkod ka sa Panginoon. Kausapin mo siyang lagi. Marami pa tayo maririnig ng mga pangungusap ng Diyos. Marami pang hiwaga na i-reveal ang Diyos sa bawat isa sa atin. No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared to those who love Him. Love the Lord because He loved you more. Siya ang nagturo magmahal sa iyo, kaya ikaw ay natutong magmahal. Kaya mahal mo yung katabi mo kahit makulit. Dahil ang Diyos ang unang nagmahal sa iyo. Ano ba? Kapatid, listen. Ibig sabihin, pray. Makinig lagi. He is our help. He is our protector. Protector. Hindi ka maaano kapatid. Once you trust the Lord, nagtiwala ka sa Diyos buong buhay mo, hindi ka maaano. That is for sure. Kasi yun ang pangako ng Diyos sa atin. Magtiwala sa Panginoon. And He will never fail. Ang Diyos natin ay perfect. Hindi nagkakamali. The Creator of heaven and earth. Siya yung tatay natin. Tatay! Father, Daddy, Papa! Amang! Ama! Kung ano man ang tawag natin, Daddy. Sobrang magmahal. At kung ikaw naman po ay nakakaranas ng pagtuturo at may disiplina, hindi ibig sabihin hindi ka mahal ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, kaya tayo tinuturuan, kaya tayo dinidisiplina, kaya may mga pinagdadaanan tayong obstacle minsan sa buhay. Dahil yun ang magtuturo sa atin na lumakad sa daan na mas matuwid. Sa ating natutunan ngayong umagang ito, sa ating narinig, ano ba ang iyong take away? Ano ba ang iyong naalala na pwede mong iuwi sa iyong kinauupuan? Dapat sana meron tayong groupings. Pero dahil napahaba sa iyong kinauupuan, ano ba yung natutunan mo na pwede mong baon-baon? Sa Psalms chapter 9 verses 9 to 11, siya ang ating takbuhan, siya ang ating kanlungan. Hindi niya tayo tatanggihan. Sa mga narinig yung salita ng Diyos kanina, na sa ating pananalangin, ano ang iyong take away? At sa iyong nakuhang pwedeng iuwi, ano ang gusto mo i-apply dito? I-apply sa iyong buhay. At paano mo ito i-apply sa buhay mo? Sa pananalangin, morning, noon, evening ka ba magpipray? O kagaya pa rin ng dati, Sunday lang ako makikinig ng Word of God. Wala naman nang dito. May panahon naman tayo, di ba? Magbasa ng salita ng Diyos at makinig. Pero dito, ano ang paano mo gagawin yung take away mo na pwedeng i-apply sa iyong buhay? Sa ating pinag-usapan, ang pamagat ay umasa tayo sa Diyos na dakila. Manalangin. Di ba sabi sa awit kanina, I live to worship you. I live to worship you. Yung buhay natin ay pagpupuri sa Diyos.
Sa oras na ito, pwede kang pumikit. Manalangin sa Panginoon. Yung prayer po is also a form of worship. Ang buhay mo ay worship sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon sa oras na ito. Pwede kang tumayo. Awitan natin ang Diyos na dakila sa lahat. You, I live. To worship you, I live to worship you. Oh, Jesus. We worship you. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Worship. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Surrender your life to the Lord. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Jesus. To worship, we worship. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live to worship. Pwede mo itaas ang iyong kamay sa Panginoon. To worship you, Lord. To worship you, we live. Oh, Jesus. To worship you, I live to worship you. To worship you. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Hallelujah. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. To worship you. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Hallelujah. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Spirit and truth. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Jesus. My friend, Lord. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. In you we live and move and have our being. We live to worship you, Father. We live to give glory to your name. We live to experience, O Lord, your promises sa aming mga buhay. We live to worship you and obey you, O God. Lord, nakita niyo ang iyong mga anak na nakataas ang kamay. Nakita niyo ang inyong mga anak, ang puso ay nakaatang sa iyo, O Diyos. Nakita po ninyo ang kalalagayan ng buhay ng bawat isa. Buhay espiritual, Panginoon. Kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang makapag-revive, Panginoon. Magre-restore, Panginoon, ang relationship o sa iyo. Lord, pag-alabin niyo muli ang puso ng iyong
iyong mga anak na maging excited lagi sa paglapit sa iyo. Maging excited lagi, Panginoon, na makilala ka ng lubusan pa, Panginoon, na makausap ka, makaulayaw ka. Maging excited na sundin ang iyong kalooban. Panginoon, pag-alabin niyo po, O Diyos, ang iyong mga anak, maging excited na masunod ang panawagan ninyo sa bawat isa sa amin na iyong mga anak. Maging excited, O Diyos, na maranasan lagi ang iyong pagmamahal. At ang pagmamahal na ito ay dadaloy upang marami pang tao, Panginoon, ang mas makakilala sa iyo sa pamamagitan, O Diyos, ng pagmamahal na nagmumula sa inyo. Lord, maraming salamat, Panginoon. Dahil kayo ang Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin. Kayo ang aming takbuhan sa panahon ng kaguluhan. Kayo ang aming matibay na kanlungan. At minsan hindi po ninyo kami tatanggihan sapagkat kami ang iyong mga anak, Panginoon. Kayo ang aming tatay. Dakila ang iyong pagmamahal sa bawat isa, Panginoon. Lord, may nakalaan na marami pang magagandang bagay sa bawat isa sa amin. We are excited, Lord! Excited kami, Panginoon, sa paglilingkod, sa susunod na level ng paglilingkod, O Diyos, na ibibigay nyo sa iyong mga anak. Maraming salamat po. Purihin ka at dakilain. Lord, ito po ang aming pagsamba sa iyo at panalangin sa mga pangyarihang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah.